24. Arestado ang 37 Chinese at mga Taiwanese sa Parañaque. Nanghahak umano sila ng mga email account. Ganito daw ang kanilang estilo, mga kapuso. Aalamin nila ang mga sekreto sa email ng kanilang mga bibiktimahin. At pagkatapos, hihingan nila ng pera kapalit ang hindi pagbubunyag sa mga sekreto. Si Jong Consulta, naka-alerto 24. Nagtangka pang tumakas ang ilan sa mga Chinese at Taiwanese nationals na target ng joint operation ng Bureau of Immigration at PNP Anti-Cybercrime Division sa mansyong ito sa isang subdivision sa Merville, Parañaque. Ang ilan, binutas pa ang kisaming ito, umakyat at nagtago sa loob pero nasukol pa rin ng mga operatiba. Tumambad sa mga operatiba ang mga cubicle na ito na may mga telepono, computer, internet connection at kopya ng script na nakasulat sa wikang Mandarin para sa kanilang operasyon. Ang modus, matapos mahack o mapasok ang email accounts ng kanilang mga targets sa Taiwan at China, bina-blackmail nila ang mga biktima at hinihinga ng pera kapalit ng hindi paglalabas ng kanilang mga sekreto. Inuubos din daw nila ang laman ng ATM at credit card ng mga biktima. Todo tanggi naman ang mga suspect sa bintang. True that you're inside a syndicate? No? No, 听不懂. No. No? No? Based on information that was relayed by the Taiwanese government, etong mga taong to ay involved sa telephone fraud na yung victims nila ay from China, tapos nandito sila nag-ooperate. 37 dayuhan ang naaresto kabilang ang 6 na babae. Karamihan sa mga naaresto undocumented o pawang tourist visa lang ang hawak at walang permiso magtrabaho sa Pilipinas. May charge na i-file tayo kung sakali. So, at hindi po ma-i-implement agad-agad yung deportation order hanggat hindi po matapos yung kaso dito sa mga korte natin dito sa Pilipinas. Kakasuhan sila ng paglabag sa Anti-Access Device Act o Telecom Fraud. Tuloy-tuloy daw magiging follow-up operation ng Bureau of Immigration at mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Division para mahuli ang mga natitirang membro ng sindikato sa bansa. John Consulta, nakatutok, 24 oras.